Kinasal kami noon sa Las Vegas. Few months later, si Francis naman ang nag-propose sa kanya. Wala eh, pressure ata siya ng nanay niya na pakasalan si Francis para makahati sila sa mana. Alam niyo naman, mukhang pera yung nanay nun eh. Di ba? Eh, nung mga panahon yun, itong si Venice naman, humingi ng divorce sa akin. Ako naman, sa sobrang pagmamahal ko, pumayag ako. Pumayag ako kahit ang sakit-sakit sa dibdib ko. Para naman matuloy ang kasal nila ni Francis dito sa Pilipinas, itong si Venice, nagpagawa ng mga peking papeles while waiting for our divorce. Hindi niya alam. May anomalya sa processing ng divorce papers namin. Hindi nga natuloy yung divorce ninyo ni Venice. Kasal pa rin kayo ni Venice. So yung kasal niya kay Francis is null and void. Ako pa rin ang asawa niya at hindi si Francis. Talaga? Invalid yung kasal ni Venice at Francis? Ibig sabihin talaga niloloko niya si Francis? Parang ganun na nga. Kaya itong mag-inang to, gusto na talaga nila akong... Gusto nila akong patayin. Gusto nila akong ligpitin. Gusto nila akong dispatchahin eh. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi nalalaman ni Francis ang katotohanan. For your future renovations? Thank you, ma'am. Basta siguraduhin mo lang na hindi na siya makakalabas. Dito na siya mabubulok panghabang buhay. Pawalan mo ko dito! Tulungan mo ako! Hindi ako baliw! Hayop kayo, Vivian! Kaya ito. Tingnan mo. Tingnan mo anong ginawa nila sa akin. Pinasok nila ako sa mental facility. Kung ano-anong tinuturok nila sa akin. Hindi naman ako baliw eh. Wala naman ako sa pag-iisip. Pero kinuntsaban nila lahat ng mga doktor para pagmukhaing baliw ako. At doon ko pinilit tumakas. At nakita niyo ako. Wala talagang kasing sama yung Venice na yun eh. Pareho sila ng nanay niya. Alam niyo, may naiisip ako. Pupunta tayo sa party ni Venice. Alam mo, Tata, kaya lang naman tayo inimbitahan ni Venice doon para ipahiya eh. Pero babalik ka rin natin siya. Siya ang ipapahiya natin sa gabing yun. I know that this is the most awaited moment of this evening, so without further ado, it's time to reveal the star of tonight's masquerade ball. And let's all give a round of applause to our birthday celebrant, Venice Hermoso Palma! Ay, di ba siya yung chef ng bahay inasal? Ang guwapa. Oo nga, sobrang ganda. Parang Diyosa. Ooh, looks like there's some excitement over there. Si Tata? Anong ginagawa niya rito? I invited her. What? Bakit mo inimbita si Tata dito? Vivian, nandito na siya. Hindi naman na natin siya pwede pagtabuyan.
Sino may sabi sa'yo kuhanan mo? Bisita lang yan. Imbis ka. Hindi talaga yung tata na yan. Inimbita ko siya, Mami, para ipahiya. Pero tinalbogan niya pa yung gown ko, Mami. Hindi dapat ganito. Kasalanan mo yan. Gaga ka eh. Bakit mo siya inimbita? Sino yung lalaking kasama at kasayaw ni Tata? Inimbita mo rin ba yun? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Teka nga, bakit ka ba interesado, ha? Akala mo ba hindi ko napapansin? Kanina pang malagkit ang tingin mo sa Tata na yan. Dapat, Francis, sa akin ka lang nakatingin. Sir, excuse me. Hinahanap po kayo na Mr. Sanchez. Sige, sunod ako. Wow! Amazing. Hindi ako tanga, Tata. I know what you're trying to do. You're trying to upstage me at my own birthday party. Hindi ko naman siguro kasalanan kung mas maganda ako sa'yo ngayong gabi. Tama? You've stolen so much from me. Pati ba yung gabing to aagawin mo pa? But if there's something I swear you will never steal, it is my husband, Francis. Oo, ba't siya tumitingin sa akin kanina? Tsaka, sorry naman kung mas nagagandahan sila sa gown ko. Kung gusto mo, i-refer ko sa'yo yung gumawa ng gown ko para next time. Maganda naman yung suot mo. Pwisit kang balindi kang hampaslupang babae ka! Stay away from my husband! Lahat ng pangalipusta mo sa akin, babalik ko lang sa'yo. And I'm just getting started.